Praise the Lord. Kumusta na sab kamong tanan, mga igsoon o mga kahiglaan ko din na sa Dios. Grasya unta, panalangin bendisyon sa atong langit ng Amahan sa gyapon. Malaakan atong tanan o welcome sa another day of Bible study din sa programa tang The Sovereign Grace Hour. Mosta Ma'am Ilbi, Sir Manny, bendisyon sa kanunay o salamat sa mga prayers kabalo kong gampo mo niya itong bulaton o masab sa inyong dakong concern maong buhaton sa Ginoo. Usab atong gitimbaya si Ma'am Nes din sa GCS ang pingkanunay Mama. Salamat sa makunay yung pagpaminaw ni itong programa. Mosta mo din sa atong makaigsunan sa Kapatagan Mission dining dapita sa Digo City, Davao del Sur. O gusab atong pagtimbaya des, di pa kumalimot kang Jamil Jaris, anak ni Pastor Ray, o Ray Jaris din sa Alupon, no? O kang Sister Mrs. niya, no? Kang Mimi. O sa tanang mga kaigsonato sa mga iglesia sa Alupon. Happy birthday, Jamil, ha? And then, usab atong timbaya, no? Si Pastor Dudong Masong, Pastor Stewart Masong din sa Lagumit, Malita, Davao Occidental nga today usab nagasaulog sa kasumaran siyang adlawng natawhan. Ustara mo nag-birthday, dahil pa mga birthday si padangat ninyo si Ginoo. At usab nga pagpahibalo, no? Nga itugot si Ginoo karong sunod semana na kung madayon tong mga magubuhat mga pastors gikan sa laing grupo nga Monhig Davao iapin sa pagampo kung itugot sa Ginoo ni karong sunod semana. Pastor, yes, ano siya pizza 31 maabot sila, no? Unya pagkaugma na pizza 1 Biyernes August 1 tibok adlaw na nga pagtudlo nato kanila sa Doktrina sa Grasya, of course, mosab ang landmarkism. O sa ako ng pahibalo, Brother John Robente, makalugar ka na ba, John? No? O ato sa mga pagpahibalo ni, no? Sa ato nga mga kaisunan ng mga kalakinan nga kung pwede makatambong mo ng Biyernes aron nga makapaminaw ni mao nga lecture, ha? Ang pag-review sa mga lessons nga to ang natunan. Pero kini sila, mga pastors o workers sila yung pundok, mabutay sila, we do not know pila ni sila kabok. August 1, sa pagampun niya na mga isona, masab, ato nga pahibalo sa August 3, Domingo na atong Lord's Supper, no? So, nakasama ito yun ako, Pastor, pwede na mag Lord's Supper inig ko alagay daw, humagsimba, kundi mo na pwede, no? Alas 12 sa auto, alas 11:30, mag Lord Supper, walay Lord Supper yung anak, kaya ang sa ngalan nga gibutang sa Biblia na nga supper, panihapon yun na. Unya, ang hitabo po sa pag set up ni Christ o sa pag-perform ni Christ sa katapusang panihapon, record mo na ito na, no? Mabasa mo na ito na diyan sa Book of Matthew, nga ala una sapon dili po alas 9 buntag labaw ng dili alas 4 kadlawon, ha? Gabi na nahitabo. Okay, now ato pa ni pahibalo mga igsoon, ha? Karong pizza 15 na good, Brother Daniel Mabagyo, kumusta mo tanan diri? Ipaabot sa makausap pa, ha? Tegwa madunggin ni Sir Bubong ito nga mong pagpasalamat ni Malo sa gihatag niyang pumelo, no? Buongon itong niaging semana. Inaw niya palihog, Brother Daniel, no? Makita mo ni Sir Bubong sa inyong prayer meeting diha. Sa Buso, ato ang training sa mga men dis Davao Oriental o atong tingaon ng mga taga Davao de Orog, Davao del Norte, makakuyog sa nato, no? Pizza 15 sa Agosto, lalo na sa hapon. Kanya, again, ang mga taga Bohol nga namin na ron. Brother Kenneth, tag na kay mga kaila diya sa Bohol, no? Imbitara daw sila nga makatambong, no? Dito na himuon na to sa Beraka Beach Resort sa Talibon.
no, di hasta Libon. Pizza 22 sa Agosto, suso sa buntag. Libre man ni. Yung mga hatag po mga basahon ani, na Thailand Marquis mo og Doctrinas Gracia. Then, ang mo na itong schedule din, lapu-lapu po tayo ng pagkapit sa 24, no? Uy, advance na itong naimbitar si Pastor Nasara. Ilang Thanksgiving, unya, yan na pong iyang birthday celebration sa mag-80, pila rin mo, Pastor? 86 na. Aktibo kaya po sa Blaton sa Ginoo. Diya sila nga church sa Malabog, no? Malabog, Davao City, sa August 30, adong Sabado na. Okay, sige. Ato ta sa pagampo. Pag nato sa Ginoo ang itong tanang gimbuhaton karong adlaw. Let us pray. Father in heaven, once again, niya kami gaduol sa iyong mahal nga presensya this time. Una, aron nga amo ikaw ang daygon, simbahong pasalamatan sa iyong padayong kamayog kamatinumanon. Thank you, Lord, sa iyong ka faithful despite, Lord, sa among mga shortcomings. Among dalas pagampo amahan, ang among mga kaming schedules, ang ginapalayan ka magapanalangin ini. Even sa mga bagong na bautismo dito sa Langan, sa pagpungon Brother Jimmy Pabadora. Bless Ginoy mo mga buluhaton, mga programa ng sa different radio stations. Salamat sa mga tao imong gigamit. Gampo day ko Ginoo karong adlaw sila ni Jamil Jaris ug Pastor Dudong Masong naga-birthday sa mga naga-birthday padangat kanila Ginoo daghang pangkatuigan silang kinabuhi. Usab pa day kong gapray sa kang Durang, sa kang James, sa pilan mo ka mag-exornan nga naa sa balatian. Extend nimo Lord imong hilinghan nga na kanila. Even gidra ko sa pagampo, Brother, din his New Bohol, Brother Catarino Binlot, kang Brother Ronnie, o bisan pa gani kang Brother Albino, sa kang Brother Luloy Miharis, o kang Brother Dodi Tuladro. Blessab, Ginoo mo makaisunan, panay ka magamit nila ni Brother Toto de la Cruz, Brother Lino, Sipra, bisan pa kang Brother Mario, tanang mga magbubuhat Ginoo. The Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Davao. Salamat si mo kaayo. Father, amon ni mga pagampo kanimo. Blessab, Lord. I pray ang mga negosyo sa among mga kaisunan, sila ni Brother Lindon, ang GCAS Taturilo o sa Quirino o sa mga panang mga kaigsunan nga sa business, bisan pa ang construction firm nila ni Babes Darius o sa pamilya. Ikaw, Lord, paday magapanalangin ni save karunay ilang mga trabahante yun ta. Bless up, Lord, ang mga nagamaneho sa karunay safe, Ginoo, by your grace. Bless Ginoo ang mga kabataan, Lemuel, Bimboys, Charis. O Father, amon yung pasalamat ka mo pagpanugyan. Sa ngalan ni Yesu Kristo, aman among gisalig giyampo. Kiningatanan. Amen. Amen. Bilang sa tamay sa uning usakawit, then after this, atong patalihugan. Again, si Attorney Lemuel, pa-expound niya sa pulong sa Ginoo. Sige, this time, magtuon kita sa ato ang magtuon kita sa pulong sa Ginoo. Mag-adto kita sa ato ang meditation diri sa Proverbs chapter 17. So hapit na nato mahuman kaning chapter 17. So unang ta karon sa verse 27. Proverbs chapter 17 verse 27. Ang Biblia ingon, kadtong nagapugong sa iyang mga pulong may kahibalo, ug kadtong may usa ka mabugnaw espiritu, maoy usa ka tao sa salabutan. Diri sa English version, ingon diri, he that has knowledge spareth his words, and a man of understanding is of an excellent spirit. Ato ang makitaan diri mga igsuon una nga gipakita diri ang importansya sa pagpugong sa ato ang dila, sa ato ang ginastorya. Ang tinuod nga wise or a wise person, dili ni siya
usa nga magsigirag storya nga walay undang ug iyahang pagstorya iya kining ginahuna-huna ug gamay lang iyang ginaingon storya. In other words, iyang ginapili ang mga pulong nga iyang ginabuyan. Dili siya gitawag na tog takles nga unsang masulod siya una iya day nang i-express, igawas. Ug ang iyahang mga pulong timing ug tama pud ang tone. Kalma iyang pagsulti nga masabtan. Mao kini ang usa ka tao nga naay knowledge. Ug pakita pud rin mga igsuon nga ang usa ka tao wise, maalamon kung kabalo siya kanus-a siya maghilom, especially again sa mga sakit nga mga pulong. Usahay ang tendency manggod nga sample na ay kasturya, init na ang ginasturyahan, nung dili pa lupig, makig-argue jud. So, ingon diri, he that has knowledge spareth his words. So, naay wisdom dira sa paghilom, ug naay wisdom dira sa pagpili sa maayong pulong nga ibuhi. And ingon diri, and the man of understanding is of an excellent spirit. Ginapakita diri nga usa ka kalmado, disciplined nga tao. Nung maato manggong makita dira kung ang tao nakasabot siya sa mga butang, iyahang pag-treat ana with patience, kanang kalma lang, gracious siya, and dili siya madala sa unsa ka ang hit sa moment. Ngano kay ka-understand man siya, kasabot man siya sa mga panghitabo. Makitaan diri mga igsuon nga ang tinuod nga wisdom kaning tinud-ay na kinaadman makita sa pagpugong sa kaugalingon. Ilabi na dira sa pagsulti, dili lang sa pagsulti, sa atong mga actions sa panahon nga kita suko kayo o kita nasakitan, makita ba na ang kaalam, ang wisdom naa sa ato ang kaugalingon. How pinagi sa pagpugong sa ato ang dila or sa atong actions. For example, mga igsoon sa balay na ay mga arguments dili man na mapugnan kung ang isa ka Kristohanon i-apply lang niyaning mga verse. In other words, magkalma lang siya, dili siya magpataas og tingog. Ang mahitabo sa katong lalis argument, dali ra mahupay, mawala. Pero kung ang usa nga sa mga naglalis makigsukol o silang duha, mag-asawa or anak, samot ang gubot. So mao nang ato ang kanunay nga iampo sa Ginoo, labi na kung kita na atay anger management nga issue, kanunay ta suko sa tanang butang, murag masuko ta. Atong iampo sa Ginoo nga unta, Lord, tabangi mi nga makasturya nga naay wisdom ug sa tanang butang kalma mi. Magampo ta nga tudloan sa Ginoo or tabangan ta niya nga atong pagsturya hinay lang, atong storya ginahuna-huna ug dili ta kanang musturya kung naata sa kanang pagbati nga init, suko o sobra kalipay, makasturya ta sa atong mga sikreto. Mao kini ato ang meditation
arong tak na ang mga igsuon diri sa Proverbs 17 verse 27. So hapit na ta mahuman ambak na punta sa lain nga chapter diri sa Proverbs no nga atong i-meditate. Sige, padayon kita, mag-adto kita sa ato ang pagtuon sa doktrina sa grasya. Ato ang ginatun-an doctrine of grace or doctrines of grace, particularly kaning pagkatao pag-usab or the doctrine of regeneration. So sa pipila na pud ka mga adlaw ato ning studyhan ang kinaiya sa regeneration, the nature of regeneration. Ato ang natun-an nga ang pagkatao pag-usab yes, biblical ni, pero daghan nga mga simbahanan, mga religious nga mga tao nagatuo o klase-klase nga pagtulunan sa kaninga doktrina, sa doctrine of regeneration. Isa sa mga ilahang ginatudlo is kaning regeneration is accomplished by man's will. Nga ang pagkatao pag-usab pwede kini mahitabo pinaagi sa usab ang tao. It is totally the work of God, sole work of God. Ato nang nakitaan sa James chapter 1 verse 18. Ato kining nahisgutan na ug diri pud sa John chapter 1 verse 12 to 13. Diri na kita nga verse nga ato aning studyhan nganong walay parte ang tao dira sa regeneration, sa pagkatao pag-usab. Sa verse 12 ingon diri, but as many as received him, atong gisigutan na ang kaning to receive Christ, una pasabot ani na dara ang pagtuo sa iyaha, na apod dara ang pagsalig ug ang embrace, pagdawat kang Ginoong Hesukristo isip mao ato ang manluluwas, Lord and Savior. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Kaning power diri igsuon, kaning gahom, pasabot ani na ang privilege. Dili kay tungod gitrabaho ani, but because it is graciously given. So ang mga anak sa Ginoo, they become one, himo silang anak sa Ginoo, and itungod anak sila sa Ginoo, ang ilahang mga actions susama na pud sa usa ka anak, particularly because they were born of God. Munang sa verse 3, this is important, which were born. So those who believed katong nakatuo ug nahimong anak sa Ginoo, ang pangutana nganong giunsa sila pag anak, how were they born? Of course, dili pinaagi sa dugo, not by physical blood. Ang regeneration dili kini kanang tungod imong ginikanan, Christian, pasabot ana automatic born again na pud ka. Ang pasabot ani dili not of blood nor of the will of the flesh. So kani maghatag katubagan sa pangutana nga nabay parte ang tao dira sa kaluwasan, particularly dira sa regeneration. Very clear ang Bible, nor of the will of the flesh. So this denies human free will. Mao ang rason
anong na-regenerate ang usa ka tao. Ngano? Because of man in his sinful nature is depraved. Ang kinaiya sa tao, he is enslaved, nahiktan siya dira sa sala, and therefore kay tungod na adira ang na-enslave siya sa sala, ang mga spiritual nga mga butang dili niya na masabtan, dili niya na magustuhan, malove. Munang atong makitaan dira sa kay tungod ang tao patay dira sa sala o kalapasan, dili siya makasabot sa mga spiritual nga butang. No, maiyahang i-consider ang mga butang spiritual, isip BI lang, gara-gara. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Dili pud ni kay tungod patay siya spiritually, na enslave siya sa sala, dili siya kadungog sa mga butang spiritually. Pasabot sa hear, dili physical hearing but spiritual hearing, dili siya kasabot, he cannot understand. John 8:43. Wala pud siya tinguha nga mangita sa Ginoo. Romans chapter 3 verse 11. Og di pud niya makitaan o dili pud siya makaduol kang Kristo. Sa John chapter 6 verse 44. So mao katong mga epekto kay tungod enslave sa sala ug patay ang tao spiritually tungod sa sala. And then there is a chapter verse 13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man. Very clear. No other person, walay laing tao kan makadani, makapugos sa lain nga tao nga mosulod sa gingharian. In other words, dili ang parents, dili ang pastor o pari nga maong makaregenerate, makapabag-o pag-usab sa usa ka kalag. Bisan og unsa ka maayo ang imong ginikanan o ang imong pastor, dili na sila maka tao pag-usab, di sila ka regenerate para sa imuha. Ang tubag kung kinsa ang maka-regenerate, the same verse, there is a 13, but of God. So, sa katapusan, ingon diri, kinsa ang maka-regenerate, it is only God. Regeneration is solely the work of God. Dili na regenerate ang usa ka tao pinaagi sa iyang kaugalingon, by his own will, effort, dili tungod sa iyang paningkamutan kini, o dili kaha tungod sa iyang desisyon. No, dili. Regeneration is solely the work of God. Ato ning padayon mga igsuon sa sunod nga higayon, daghag mga verses nga mo hatag og mahimong prueba, mahimong evidence nga ang regeneration walay parte ang tao niini. Atong tukio na pod kaning diri sa Titus chapter 3 verse 5 sa sunod nga higayon. Before I end, kung ikaw dili ka pa sigurado sa imong kaluwasan, ang Biblia nagiingon, repent, believe the gospel. Kini inyong kauban si Attorney Lemuel Atup, together with Pastor Andres Atup Jr., magiingon ang Dios, magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Binamaison, atong ipadayon ang pag-isgot nining kasaysayan sa panghitabo sa paglutos, no, sa kasimbanan sa atong Ginoong Kristo nitong panahon sa Dark Ages. Ato ning gamit ning libro
ni Dr. G.M. Carroll. Pansili pa din yan na. Sige. Dari sa atas Proverbio 14, 17 atong balikan ni sa ito ang meditation for today. We are being reminded by this verse according to King Solomon nga di kita magpakita sa ito ang kabuang sa isang paghiha, Pastor. Anong dali rang masuko. Yung pa niya din sa verse 17 ato ning isgutan gapon, ako lang subliun kadali. Matod pa niya, he that is sown angry dealeth foolishly, no man of wicked devices is hated. Ang tao daw nga dali rang masuko gapakita sa iyahang kabuang. Unya na-mention po na ni Haring Solomon Magson dito sa Ecclesiastes, siya magyapon kasawatan ni yung libro ha. Next book lang from Proverbs dito sa Ecclesiastes, iyan na po ning subli, tawara ko verse 9, chapter 7. Ecclesiastes 7 and then verse 9, where Solomon said, be not hasty in thy spirit to be angry. Dili mo padali-dalion ang imong kaugalingon sa pagkasuko. Laktod nga parisulti, ayaw kasuko dayon. For anger, na reason na ni, for anger resteth in the bosom of fools. Kay ang kasuko, gatago lang din sa sabakan sa mga buang-buang. So, ang mga foolish may isoon nga tao di ay pakita gina sa dali yung masuko. So, kaya kita kung nahimot ang maalamon, di na to na buhaton. Muna itambag sa Biblia. Anong angay magyutang magkuhan ba? Kay grace na po ni sa Ginoo, ikaw pa sa masuko, yun. Anong likod masuko, labi na mga doktrinang mali. Kausa, kaduha, natay mga workers, kanya tumayso, mga kawanan sa church. Tambagan, ayaw na badha, kaya di na mao. Wala na musubay sa kung sa'yo na dawat na itong pagtulunan gikan sa ito mga katigulangan. Mo discuss man hinoon, mga rason man. Ikaduhang kuan, tambag na po. Tambagan, ikaduha. Di man gihapon, kado na ni. Di kaya po magpatuo, say dalhon sa church. Uga normally, palagputon yun na. Og daghan na tang gipalagpot na sa church, dili ako ko dili ang church. Ako lang gidala na sa simbahan nga mga igsoon. Kinisi koan, mo na ni ang gitudlo. Nagtudlo na nga kung diha sa mga Armenian Baptist churches wa guday luwas, in which na si heresy. Mo niya karon sugod na ba sila pamalibad, no? Wa ba yung magtudloan na? Bisag na sa ilahang basahon, bisag na sa ilahang booklet, mo dinay lang gihapon. So sige ba to Pastor? Pauna, nasukog yun ko. Hindi na pwede. Manudlo taog heresi, dugay na tong amping-amping ang atong gihuptan mga pagtulunan, masubay sa Biblia niya, bag-o ramong ning join sa sovereign grace. Muna na yung itudlo, dili na pwede. Mapagantas kasuko sa Ginoo na. So, pwede rin masuko, pwede lagi. Mga anak nga magpabadlong, alangan og mukatawa rata, ang binastos ng bata. Pero na ba yung mga ginikanon, bago pa mo makasulti ang bata, tuluan pag yung binuang. Ang imbis kay badlogon, mapahinoy mo tulog binuang ning mga tigulang. So, balikan na ito ning verse 17 again. He that is soon angry, Proverbs chapter 14 and 17. He that is soon angry dealeth foolishly. Na-remember na ko, lagi ito si Moses. Ang rason nga si Moses wala kasunod sa land of promise. Yuta asad ang Kanaan.
Si Caleb lang o si Joshua, sila rang duha. Si Moses o the rest of the Israelites were not able to come in. Grabe, no? Sa saad sa Ginoo nga makaabot sila sa land of promise, wa sila kaabot. Katurang duha, si Caleb o si Joshua. Nga naman ito, Pastor? Kana tungod kay si Moses, wa kapugong siyang kasuko. Wa siya kapugong. Iyahang nabunalan ang bato sa iyang sungkod. Imbis kay iya rin sultihan ang bato na nagsunod-sunod nila, sultihan lang to ni Moses aron magawas ang tubig na labihan badunganon tong mga Israelites. Bisag gipakaon na sa Ginoo, gipainom na, atiman na pagaya sa Ginoo, sa naglakaw sila gikas Ehipto, padung dito sa yuta saad, sige magbagulbol, perting suko ang Moses. Sa iyang kasuko, mo to iyang nabunalan ang bato. Ang bato di ay wala ilain ko dili si Ginoong Kristo mo dito. Pakita lang pinagi sa bato. Dagway sa bato. Unang Korinto 10:4 na itong basa. Tungod na to, makasod si Moses sa land of promise tungod sa iyang kasuko. Malagi na maikson ha. Kung kita kanang kinibitaw laging maglalis, dapat nagyod na dugayon. Kay kung magpadayon ng panaglalis, mo resulta yun na sa away. Asa ito mabasa, Pastor? Sige lang. Kuan ra? Mo abotata ng bahina. Sige, biya tadi may soon. Reminder na natong tanan. Apil ko diha. Kining mong pagtudlo sa Bible may soon. Pulong sa Ginoo. Apil ang gatudlo nga gitudloan. Gawas lang ni Ginoong Kristo kay siya may author nining iyang pulong. Ang mga apostoles nga nagapangwali, apil maputo silang gikuan samtang gawali sila sa pulong sa Ginoo, ginatudluan po sila. Si Apostol Paul, unsa ingon niya, dili daw ta mga hasa pag compare sa itong kaugalingon nga to sa uban. Apil siya din na. Mabito itong sa kadaghan yag revelation, sa kadaghan yag nahimo para sa buluhaton sa Ginoo. Wa gyud to niya gipanghambog, kabalo siya nga ganis lang ang tanan. Apil si Apostol Paul nga gitudluan samtang gawali siya. Mausab na sa atong panahon ron, wala exempted kitang tanan. Ikaw, ako, tanang tao dapat magmahinahon. Pugong-pugong Diyos kauguligon. Anong daghang nagmahay? Tuon nga nung nakahinayak sulti, nakahinayak buhat. Okay, sige, Laison, atong ipadayon itong naisgutan na ito gahapon. Gibiyaan na ito katong issue ba nga ang church atong Ginoong Kristo dahil sa libro asagi atong gibasihan na kining libro ni G.M. Carroll. Kanindot mo kain libro ha magsoon. Gaisgot kini Pastor, kung mudriktan na tag Biblia day. Actually, ang Book of Revelation na human man na siya, no? Between 97 to 98 AD. After that, wala na ma-record sa Biblia katong second century magsoon to the present. Wala na ma-record kay human naman ang Bible. So, ang ato na pong gikuan ron, katong mga panghitabo atong mga panahon na. O din mo refer ta, mo tanaw ta sa mga gisulat sa mga great historians sa unang panahon, sama ni G.M. Carroll, Dr. G.M. Carroll. Now, sa iyang first lecture, i-emphasize niya rin maigsono nga nitong panahon sa atong Ginoong Kristo nga pagministeryo under sa Roman Empire ang Israel. Huwag nitong panahon na gakatibulaag na sila
ang Israel, ha? Pero muli gyapon sila ug matugya po sila sa Jerusalem kay tuwa man ang ilahang templo dito. So tibulaag sila. Na-mention ako tugapon nga it was only in 1948 nga na-regather na sakop sa United Nation ang Israel. Nitong 1948 na lang. Ang rason nga nung katibulaag sila tungod kay misimba sila Dios. Mo lagi na basta lagi masinupakon tas pulong sa Ginoo na agi mga daotang hitabo bisan pa sa ato personal ta maisor kabalotang nga mali ato gyapong himuon naagyo na mahimong sang putanan na di gyud maayong resulta. So again kung kabalotang dili na mayo di na to himuon. Kaya mag-suffer magula na, mag-antos, kita na magulgi hapon. Okay, sige, direta. Sa panahon ni Christ maigsoon, no? Gitudluan niya ang mga sakop nini nga dili makiglambigit sa kalibutan. But pasabot nga ang Church atong Jesu Kristo mo separate gyud dili makigkumbuya sa kalibutan. Meaning to say, adunay separation. Adunay separation sa church o sa panggobyerno sa kalibutan. Gi-emphasize yun na sa itong Ginoo. Asa na mabasa, Pastor? There is Matthew 22. Payon ako kalibutan, kana bang non-religious organizations ba sa mas gobyerno? Namugoy sama sa Germany. Ang Lutheran Church, gihimo na nga state religion sa Germany. Gihimo nga state religion sa Germany. Sa Italy, ang Catholicism gihimo maigsoon na state religion. Sa Amerika, kwaon mo ta ang Baptist ng mahimong state religion. Apan dili mo sagot niya na ang kasimbahan ng Yesus Kristo. Nga naman, kay dunay separation between church and state. Ito mabasa na, asa dapit. Mira, sa Matthew 22, unya, versikulo 19. Itong tanaw na kadali, Sige, abdihin yung mga Biblia mo igsoon. Matthew chapter 22, and then verse 19. Muni atong mabasa nga ingon pa ni Ginoong Jesucristo. Verse 19. Pagkitay akog pagkitay akog kwartang igbubuhis og ilang gidala kaniya ang kwarta nga usa ka denaryo. Og si Jesus miingon kanila, kang kinsa man kining dagway o kining naisulat. Verse 21, sila mitubag nga nagaingon, kang Cesar. O siya miingon kanila, nan, bayarin ninyo si Cesar sa mabutang nga iya ni Cesar, o ang Diyos sa mabutang nga iya sa Diyos. Now, o siya tudlos tong ginodari. Pagyon ni Christ ba nga render unto Caesar things which are Caesar's. Klaro mo na sa English Bible. Render unto Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. So tama ning giingon may ison ni Dr. J.M. Carroll in relation ni mga text sa ihang libro The Tree of Blood, natod pa ni J.M. Carroll. He said, quote, the religion of Christ being a religion not of this world, its founder gave it no earthly head and no temporal power. It sought no establishment, no state or governmental support. It sought no dethronement of Caesar. Said its author, Amoni, atong
basa karon atong giikotlo nga bersikulo. Gusto nga ipasayas din sab ni Dr. Jim Carroll nga lahi ang simbahan sa Ginoo kaysa gobyerno. Wa mo supak sa gobyerno. Ug tama man gyud nga kita magsuhanon, dili ta mo sukol sa tong gobyerno kay ang Ginoo may nag-establishar ana. Pero dili pwede nga ang government manghilabot sa church ni ang church magpakitabang sa gobyerno. Gabi tayo ning istorya na kung sa many times mani ato mga workers no sa church ako igi silang giingnan. Kining pagtukod sa to ang mga tigumanan ayaw magduol politiko ha. Ayaw gyud. Paningkamutan na to sa church nga mahinay-hinay na to pabarog ng atong mga tigumanan. Ayaw lang gyud duol sa mga politician. Kaya tingali niya pag-abot sa panahon. Kung naala sa nga matabang, mangayo na po nagtabang pag-abot sa nabinagyog eleksyon. Niya, kung di ka musugot, gitabangan ka na niya kaniadto, mayon na grabe ng baptisaw, among arabi ng sin ihatag, muyboy na. Mo nang dili gid pwede ha, na ako'y na istorya ba. Ipalang gid dugay, ako siyang giginan ayaw gid. Paningkamutan lang yun ni sa church sa Davao no nga makapabarog tag atong tigumanan. Tigalig pastor kung tabaw siguro kung tabangan ka personal ay kaura. Pero ayon lang i-appeal ang simbahan. Kay lisod na kayo. Okay, so padayto maison ha. Dahil sa maong libro gyapon ni J.M. Carroll, ingon pa ni matud pa niya, quote, being a spiritual religion, it was a rival of no earthly government. Amo niya akong gingon. Wala man ni ang ato ang church sa itong Ginoo, wala man ni nakigribal ba, kada bang nakigtandi sa atong gobyerno, wala. Sa kunang giingon, may mga verses sa Bible nga kita ingon nga katawhan sa Ginoo dili gyud musukol sa gobyerno. Diba? Ako na ginaingon nga mapilurali niya ibagsak sa may bagsak. Dili na pwede kaksalata sa Ginoo na. Atong mahimo lang is magpreta kung ang mga nangulo diya sa atong probinsya, sa atong syudad o sa kinatibukan sa atong nasod dili magmayo, ay yan po na to. Huwag na itong mahimo, i-pray na to na sila. Unya, kung maghimo sila grimayo, mas bright pareta sa Ginoo, ang Dios maison nahibalo man sa usaang ngayong buhaton. Si Daniel bitaw, gitambagan niya si King Nebuchadnezzar, ang hari sa Babylonia kaniya to. Wa man maminaw. Di ba? Daniel chapter 4. Gihimo na ni Daniel ang panambagon nga to sa hari. Nga dili daw niya ipadayon ang iyang paghimog mga binuang. Atong basawang kadali ha. Aron nga kita nato nga si Daniel musimang tagadali mitambag sa mong hari pero kasi musukol sa hari. Ingon pa niya sa verse 27 Daniel chapter 4. Yun niya, tungod ni ini o hari, gina ni Daniel ang mong King Nebuchadnezzar. Dawata ang akong tambag, ug putla ang imong mga sala, pinagi sa pagkamatarong. Ug lugtas ang imong mga pagkadaotan, pinagi sa pagpakitag kaluoy sa mga kabus. Kon ugaling palungtaron mo ang imong kalinaw. Gusto ka nga magmalinawon, buhatan eh. Siguro katos King Nebuchadnezzar kamamitambag ni Daniel gahimog di mayo. Naminaw ba ang hari? Wa maminaw. For 12 months maigson na grabe ka man akong gitagaging pasisbang ang Ginoo. So gracious sa matagusan na to, God is so gracious hatag og panahon aron nga ang tao kung himo mo siya dautan makahinulsol pa siya. Pero si King Nebuchadnezzar wa maminaw sa tambag ni Daniel. Miyagi ang 12 ka buwan
og dito may pakanaog naghukom ang Dios kaniya. O sa gibuhat sa Ginoo kang King Nebuchadnezzar, gibuang siya. Sa dihang nabuang na siya, mihawa siya siyang trono, siyang palasyo, ning kuyog kauban sa mga mananap. Ngatos mga kahiyupan. Og dito ikaw, excuse me, ikaw po siya sa mga sagbot. Nabuang siya for 7 times. Ang punto na ko bang soon, kita nga mga niya sa reliyosong kalihukan di ta pwede mag-apil-apil sa politika. Mo pastor dapat digyod. Ato is mo pray lang ta. Panahon sa votation, election, mo apil ta pagboto, pero yun nga mangumpanya ta ayaw gyud. Pero kamo mga mahiligong sa politics, mo mainyo inyo hapon na, pero ako di ko ana. Kaya lisod kayo. Kaya hindi mo sa politika, amigo ron, abtag pila ka, gayon, kaaway na po. Niya, kaaway ron, abtag pa, mabuta pa ron, amigo na po sila. Di mabitin ta. Sige, Masyon, ato ni Parinog ba? Kining paghisgot, pagtuon ito sa pulong siya. I hope nga doon ay mga reminders ang ginawa ka na ito, Igala ikaw, ang naminaw ron. Kung mapakas na kaluwasan, hagon ko ikaw. Ang imong saligan, aron ka maksad kaluwasan, walay lain. Diha lang dangup kang Christ. Pakiluoy ka sa Ginoo. Kaya ang Dios maluoy ni atong mga liyang ato kaniya. Repent of your sins and trust Christ as your Lord and Savior. Handurog sa batak na, sa mga istasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atop Jr., manamilit, magaingon ng Diyos. Magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Salamat sa Ginoo, mga kaigsuonan, sa usa ka laing adlaw na sab, sa pagpaminaw nato sa mga reminders sa matag usa ka nato karon nga naminaw ining taknaas kabuntagon. Salamat sa Ginoo nga pinagi siya mga pulong kita gitudloan sa pagkinabuhing matarong diha sa katilingban og sa tubangan sa Dios. Tinuod yun na. Muna giingon ni Daniel dito kang King Nebuchadnezzar. Kung magalungtad ka di as pagkamalinawon, putla ang pagkadautan, pinagi sa pagbuhat ug maayo. Mao gina mga kaigsunan. So wonderful kaayo ang tao kon siya na tuluan diha sa mga pulong sa Dios. Okay mga kaigsunan, akong i-shout out or i-acknowledge ako ni mga nakabisita dinhi sa tong live nini nga taknaas kabuntagon. Dinhi si Sister TC Disin. Good morning mo dia. Sister TC Disin, Brother and Sir Boye Tagusi sa Santa Maria, Davao Occidental, o kay Sister Rachel Pueblas sa Baricos nga nakabisita sa tuang live. Salamat sa Ginoo. O ato sa i-acknowledge dinhi si Brad Salio Pilino nga nagatan-aw karon sa atong live. Brad Salio, good morning nimo diha o malipayong pagpaminaw. Mga kaigsunan, nining adlaw di ta malimot sa pagpanugyan sa Ginoo sa atong kinabuhi, atong mga plano, lakaw, mga transaksyon, da kining tanan i-bless sa Ginoo o sa atong mga biyahe, des kadalanan tagan ta kita sa Ginoo protection. Kini lang mga kaigsunan, di nato gyud kalimtan ang pagpanugyan sa atong kaugalingon diha sa atong buhi nga Dios. Hangtod sa sunod nga panahon o higayon, dungog-dungog ta sa atong programa. O ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kanato ining tibok adlaw. Sa ngalan ni Ginoong Kristo, kining tanan may atong mga pag-ampo. O dinhi lang taman, again sunod dungog-dungog sa programa. Mayong buntag once again sa matag usa nato.